tayo dito sa ating mga sumampa habang may pagbigyan natin ng mas maraming oras ngayon. Si Maria Teresa Sison. Maria Teresa Sison, please open your microphone. Maria Teresa Sison. Nawala na si Maria Teresa Sison. Si Duterte pa rin 2. Duterte pa rin 2. Duterte pa rin 2. Yes, ma'am. Open nyo na po yung microphone nyo. Magandang hapon. Sino po sila? Sino nagsalita? Ang una ko pong tinawag ay si Maria Teresa Sison. Wala po si Maria Teresa Sison kay DJI. DJI, pag hindi po na-recognize, wag po muna magsalita, wag mag-mute muna kayo ng microphone at hindi ko po tatawagin ang naka-off ang camera. DJI, please come in. Good evening, attorney. Hi, DJI. Tawa po. Kumusta po, attorney? Mabuti, kamusta ka? Na-miss na namin kayo dito sa Japan. Naku, ang dami niyong nagme-message ng taga-Japan. Maraming salamat sa inyo. Namimiss ko na rin ang Japan at alam ko na malamig ngayon dyan. Yes po, attorney. And alam ko po na na-invite na din po kayo sa March 30 at alam ko na sobrang busy kayo kaya hindi kayo Hindi ho ako makalis ng March 30 dahil April 1, 2, and 3 po yung oral argument. Imposible na ho makapunta. But yung aking pong puso, isip at diway kasama ninyo. Hi din sa aking kaibigan at kaklase nung kolehiyo, si Miss Vani, na patuloy na... Miss Vani, yes. Oo, kaklase ko yun nung kolehiyo. Siya po yung magiging representative. Oo, si Vani. Hi Vani, I hope to see you soon there again in Japan. Thank you, Miss DJI, ha. Salamat sa pagsama. Pakitulungan nyo na lang ako mangampanya dyan. Always supporting. Thank you, DJI. Pwede po ba ako magsalita ng konti? Sige, go ahead. Okay lang po. Sige. Gusto ko pong imbitahin yung mga nandito at saka yung mga kaibigan ninyo, kakilala ninyo. Please help us na maiupo si Attorney Vic Rodriguez sa Senado kasi masyado na pong kawawa ang Pilipinas, masyado nang kawawa ang Pilipino. At kailangan po natin ng isang tunay na tagapagtanggol, magiging tagatanggol lang natin sa Senate. Isa na po doon si Attorney Vic Rodriguez. Kaya kami po ay nakikiusap sa mga maaabot nitong live na to. Sana po i-share po natin to sa ating mga kamag-anak at kaibigan na isama po natin sa ating listahan si Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat sa iyo. Attorney. Thank you, DJI, at mag-iingat ka dyan. Kamusta sa lahat ng kababayan natin dyan sa Japan. Move tayo kay Josie03 Jan. Thank you. Kay Josie03 Jan. Josie, nakamute ka. Okay, sir. There. Hi, Josie. Thank you for waiting patiently. Hi po. Welcome po, sir. You are number 1 sa may sa balota. Sir, mayroon po akong, sir attorney, mayroon po akong itatanong. Mayroon po kasi akong yung nakikinig sa mga balita po, sa mga bagong news, mayroon pong naghahanda na daw po yung administrasyon ng martial law. Ako po, sir, attorneys, nababahala po kasi nandito po ako sa Dubai. Pauwi po ako ngayong next month po sa April. Pauwi po ako. Pero kinakabahan lang po ako kasi hindi ko alam kung magkakatotoo yung sinasabi ng mga banateros na naghahanda daw po sila ng martial law ang administrasyon. Pakisagot po, Sir Attorney Vic Rodriguez. Thank you po. Again, just be more discerning, maging mapanuri tayo sa mga babalitaan natin. Sa legality naman ho, wala ho yung mga basihan para magdeklara ng martial law. Wala pong existing basis or any ground or grounds to declare martial law. So hindi ho kayo dapat mangamba at kung meron namang kung gagamitin naman
yung very powerful mechanism na yan, nakakastiyak ako, hindi papayag ang higit na nakararaming Pilipino. But kung yung basihan po para magdeklara niyan, wala pong basihan. So, wag po kayong mangamba. Pero, maging vigilant po tayo. Maging mapagmasid, maging laging handa. At again, always assert your right as a Filipino even if you are not here in the Philippines. Maraming salamat sa iyo at mag-iingat ka palagi. Thank you po, Sir Attorney Rodriguez. God bless you po. Salamat. Kay Noli Metangere. Ay, Noli Metangere, paki-open lang po yung camera ninyo. magandang hapon po, Sir. No, I will not recognize you unless you open your camera. Noli Metangere, please open your camera. Otherwise, I will move to the next. Pasensya na ho kayo, to be fair sa mga nakapila. Kawawa naman yung iba. Opo. Next tayo. Sino yung Opo, next? Attorney Vic, tanggap ko po. Opo. Okay, Hikikomori Dragon. Hikikomori Dragon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Attorney. Ay, kamusta? Ako po mismo, yes po. Nakita ko po kayo last year po sa Dumaguete, kasama po si PRRD, kasama po ko sa Maisog po. Yun yung I was Hikikomori. there po. Ayan yung hindi tayo binigyan ng permit at hinarangan ng truck Yes po. at dump truck yung public plaza, yung Freedom Park. At Yes po. dyan din yung pinahirapan nila si Pangulong Duterte na gumamit ng makeshift na hagdan para lang makasampa sa truck at makapagsalita sa harap ng libu-libong kababayan natin sa Dumaguete. Hanga po ko sa inyo po, sir. Attorney, sorry po, attorney ha. Ginumula ako sa excited po ko. I saw you personally po sa Dumaguete. Hirap na hirap kayo ni PRRD, pero lahat po ng tao ay napakasaya po sa Dumaguete. We are cheering for you because you are fighting not just mismo sa freedom natin, but to every Filipino na humihinga at sa future generation. Actually, ako po, attorney, umiyak po ako, attorney, kasi nung pinatayin kayo ng ilaw, I was there mismo. Si PRRD, hinawakan ng isa mga tao po doon. Sabi lang, ayaw jud kami pabayaan po, PRRD at sa inyo po. Anyway, I'm here po para sa DDS Vloggers Alliance of the Philippines at sa Agilion po. Okay, may tanong po ako sa attorneys. Second time ko po kayo nakita po, okay? Attorney, question lang po. Kasi po nag-disturb po ako kay sa sinabi po na katotohanan ni Professor Ana Malindog Uy at ni what you call this, the Dr. O, okay? Tungkol po sa impeachment po ni PRRD at ni VP Sara Duterte, pero this is facts po. Ano po sa inyo po na sinasabi po ni Ana Malindog Uy na ang USA ay nakikialam at nasa likod po ng impeachment po ni VP Sara Duterte at ng pagkukuha po ng ICC kay PRRD, at ano po ang ma-advise po sa aming mga maisog po na humihingi na kumukuha po ng strength namin sa inyo po. We love you po, attorney. Kayo po ang source po sa PRRD, sa VP Sara, ang source ng katangan po namin. Kaya po kami everyday nagrarally po para po mismo sa taong bayan po. What can you say po about this po sa attorney? Okay. We love you po pala. Thank you. Maraming salamat. Unang-una, yung appreciation sa aming ginagawa, higit pa sa sakripisyo ni Pangulong Duterte sa kabila ng kanyang edad, siya ay nakapaglingkod na ng 6 years pero patuloy niya kayong pinaglalaban. Kami na may ay kaakibat niya sa pinaglalaban yung karapatan ng Pilipino. Humihingi po kami na sana pagdating ng May 12, mag-respond naman po ang sambayan ng Pilipino. I know you're listening. I know you are responding. I know you are with us. But it should not stop there. I enjoin all Filipinos saan mang panig ng mundo. Suklian natin yung serbisyo, malasakit at pagmamahal ni Pangulong Duterte. Bumoto tayo, hikayatin natin ang ating kamag-anak, kaibigan at kakilala sa May 12. Iboto natin ang aking mga kasama
sa Partido Pilipinas Duterte pa rin yung mga nasa Team Suka. Yung tanong ninyo kay Professor Ana, hindi ko nasubaybayan yung kanyang episode, if you may call it an episode, but could be the impeachment, meron pong mas malaking puwersang nasa likod nito. Uulitin ko sa aking pong pag-aanalisa, ang tingin ko rito, itong impeachment kasi natatakot sila na yung Duterte kind of leadership, yung Duterte brand of governance, 4 na grupo kasi ang takot dito. Unang-una, yung tinatawag nating political elites. Yung mga elitista nating politiko. Dahil hindi naman elitista si Pangulong Duterte, nakita natin yun eh. Napaka mababang loob, masa at makatao. Takot sa kanya at ang pagbabalik ng Duterte brand of leadership, yung Duterte kind of governance, takot dyan yung political elites. Pangalawa, yung mga drug syndicates at drug lords na kanyang binasag. Tatandaan ninyo, yung drug lords and drug syndicates binasag ni Pangulong Duterte yan. Tumahimik sila nung Duterte administration, nung Duterte presidency. Yan, natatakot silang makabalik ang Duterte kind of leadership, ang Duterte brand of governance. 2 na ho yun. Pangatlo, posibleng malaking posibilidad yan, yung US interest o yung interest ng Estados Unidos. Subalit, ulit-ulitin ko, ang United States ay hindi dapat magpapadala sa mga sulsol ng political elites dahil hindi naman nila kalaban si Pangulong Duterte o hindi nila magiging kalaban si Vice Pangulo na nga tuloy tawag ko, si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi nila magiging kalaban yan for as long as hindi nila sasagasaan ang interes nating mga Pilipino. Ang mga Duterte ay hindi pro-US, hindi sila pro-China. Pare-pareho kami. Kami ay pro-Filipino. Kami ay pro-Philippines. At panghuli, yung natatakot dyan ay yung mga oligarko. So ulitin ko ha, 4 na grupo and these are all powerful groups. The political elites, the United States interests, the drug lords and the drug syndicates, at yung mga oligarko. Sapagkat ayaw na nila na yung Duterte brand of leadership na parehas na patas. Kaya hindi ko man napanood o nasundan yung sinasabi mong naging pahayag o analysis ni Professor Ana. I think I'd like to follow yung kanyang direction pero with modification na 4 na grupo kasi. 4 na malalakas na grupo ang allergic sa Duterte brand of leadership, sa Duterte kind of governance. Maraming salamat sa iyo, mag-iingat ka. Next tayo kay Horizon. Sir, alis po sir, before po sir. Sir, ito po sir, ito yung binigay sa akin sir nung nakita ko po kayo sa Dumaguete. Ito ang binigay na flag ng maisog po sir. Hawak ko po yun sir. As remembrance po sir na nakikiisa po ang taong bayan sa inyo. Not just me, but ang taong bayan. Umiiyak po ako sir because kayo sir nagbibigay ng pag-asa sa amin sir. Kahit sir nasa rally po sir pinapahirapan kami sir. Kayo po sir nagbibigay sa amin. Kasi yung laban ninyo sir is not just for us. It's for every generation. At yung nagsasalita po kayo, every people will remember that some people stand up sa diktadorya at sa corruption at evil po. Thank you. Evil prevails when good men do nothing. But when good men stands up, there will be peace. Thank you. Salamat po, sir. Thank you. Thank you. Maraming salamat. At sa DDS, Thank you. Thank you. Maraming salamat Thank po, sir. you. Hawak-hawak ko pa rin po ito, sir. Salamat. Thank you. Kay Horizon, si Horizon naman. Horizon, o nawala na rin si Horizon, yung next natin. Makakaasa po kayo that we shall not let evil prevail. Subalit, hindi po natin kaya ito ng kami-kami lang. Kailangan namin ang pakikiisa at tulong ng sambayan ng Pilipino. Ma'am Horizon, kayo na po. Ma'am Horizon. Good afternoon po. Gandang hapon po, Attorney Vic, at sa lahat po ng mga nanonood Magandang sa inyo hapon. saan mang parte ng daig.
Attorney, kasi po, actually meron po marami po akong kaibigan na OFW, even asawa po. So, ang akin po sana, hihingi ko rin po sana ng tulong sa inyo. Marami po akong kaibigan na pag nakausap ko, sasabihin po nila, hindi na lang ako boboto, pero we are all for PDPs. Ang problema po kasi dati, pag po bumoboto, hindi po ba sinesend po sa amin yung balota. Pero ngayon po, I think register online na lang po. So most of na mga nakakausap ko pong OFW, friends and relatives, di na lang ako boboto kasi they don't know how. As well as the official website, baka po mamaya naligaw kami, na-scam or something. So sana, ang ask ko lang po sana is matulungan din po yung mga OFW o educate them as to how they can register online to vote. Opo, maraming salamat Horizon sa iyong concern. Yung concern mo, hindi lamang concern ng OFW at Filipino migrants, kundi pati ng ordinaryong Pilipino. I believe, ako po'y adopted ng PDP, magkakaroon po ng orientation, maybe online at through online posting ang PDP kung paano yung proseso ng pagboto sa online. Abangan lang po ninyo yan, but it's a legitimate concern. Subalit, lagi ko sinasabi sa aking pahayag, let us not give up on our country. Let's not give up on the Filipino. So kayo po, huwag kayong susuko, huwag kayong madi-discourage. Again, it's time that we reciprocate yung malasakit po ni Pangulong Duterte. Bumoto po tayo, huwag tayong masisiraan ng loob sa mga nagsasabing may kakaroon ng ganitong dayaan, hindi mabibilang ang boto. For all we know, sinisira lamang ho ang inyong loob. Wag pong magiging sagabal yung mga ganyang pananakot or horror story or horror narrative para masiraan kayo ng loob na bumoto. Bumoto po tayo, hikayatin natin lahat, kasamahan nating OFW, kasamahan natin sa trabaho, pamilya natin, maaga tayong bumoto, wag po tayong masiraan ng loob. At for all we know, psychological lang po nila yan para hindi maglabasan ng tao. Ano ho? Thank you, Horizon. May isa pa po sana. Sige po, isa pa ho, para makapasok po yung iba. Yun ko lang po kasi I don't know po kung everyone is aware na po. Regarding po, napanood ko lang po yung pahayag ni Attorney Harold Respicio. About po sa possible na magiging dalaan sa COMELEC. Kaya po now na baka daw po nga ma-disbar siya. Pero ang akin po is possible naman po yung katulad ko dati napapanood ko nga kay Attorney Glenchong na possible lang magiging dayaan sa COMELEC. Kaya ang tanong ko po is na hindi po ba tayo makikialam o makiki-ordinate, maghahanda para po sa sigurado rin po ang walang dayaan na mangyayari. Kagaya kasi nga po, daw po, di ba, yun daw po kailangan. Opo. Kagaya po nung sinabi ko nung machines. Kagaya po nung sinabi ko kanina lamang, huwag tayong magpapadala sa ganung horror story or narrative. While that remains to be a possibility, but also it remains to be seen kung magyayari ba yung ganyan. Pero kung may garansya tayo na walang dayang magaganap, hindi po natin kayang garansyahan . At yung sinabi naman ni Attorney Respicio, although nakita ko lang yung kanyang naging pahayag, yung kanya ho more of pagpapahayag bilang Pilipino kagaya mo, Horizon yung vulnerability of the automated election system to be used ngayong May 12, 2025. At hindi naman din talaga walang basihan yung kanyang pangamba sapagkat meron din po naging issue yung Miro diyan sa Democratic Republic of Congo kung saan I think 45% nung kanilang makina na i-distribute sa mga polling precincts hindi gumana sa Democratic Republic of Congo noong 2018. Matagal-tagal na po yun. But yung most recent, noong 2023, meron pong eleksyon sa Iraq. Sila rin ang technology provider for the automated election. Doon naman sa Iraq, napalabas po yan sa pahayagan. At mag-google nyo po yan, nandyan pa rin yata. Yung 70% ng kanilang makina ay hindi gumana o di kaya ay hindi nakapag-transmit o nakapagbasa ng tamang boto. So yung naging concern ni Attorney Respicio is just an expression of a fear
na karapatan po niya yon bilang Pilipino. Kagaya po ng ating panimula kanina, yung inyo pong karapatan, Article 3, Section 4, Article 3, Section 7, Article 13, Section 26, Section 16 ay malinaw na pong kinilalaya ng ating Korte Suprema. Diyan po sa actual decided cases ng Ampatuan versus ABS-CBN. So yun lamang po, Horizon, sana napaliwanagan kita. Again, ulitin ko, huwag kayong masisiraan ng loob. Tuloy tayong lumaban at tuloy tayo sa pagboto, tuloy tayo sa pangangampanya. Yung buo po naming team, hindi ko memorize ang number nila, pero syempre, ang number 56, si Attorney Vic Rodriguez, nandyan po, si Senador Dante Marcoleta, si Senador Pastor Apollo Kibuloy, si Senador Jimmy Bondoc, si Senador Philip Salvador, si Senador JB Hinlo, si Senador Bongo, si Senador Bato. May nakalimutan ba ako? Si Senador, kaibigan ko ito, Raul Lambino, kung po ninyong kalilimutan. Yung buong Team Suka na siyang kalaban ng Tanso. Team Suka ang kalaban ng Peking Ginto at Team Suka ang patuloy na tutugi sa mga nambubudol sa Pilipino. Thank you, Horizon. Sinong next natin? Si Eric Benz 15. Eric Benz 15. Magandang hapon po, attorney. Hi, Eric Benz 15. Ikaw ba yan, Edward? Ako po yun. Rage po. Ay, ikaw din yun, Edward. Yes. Pakibukas ang camera, please. Hindi, Rage. Ha? Rage po, Rage. Reds? Po, ang Eric Benz. Oh, yeah. Okay. Yeah, please. Pakibukas lang ang camera. Okay, yes. Hindi po, hindi mo naman. Yeah. Hindi pa kasi solar kasi to, attorney. Oh, nakikita na kita. Ilaw ba? Oo. Attorney, may tanong ako. Ano pa bang update sa GAA? At then, paano mo nasasabi ngayon yung before kasi administration, ang prosecutor before is si Colmenares. Ngayon, ano pong masasabi ngayon nga naging defense counsel na siya ngayon sa administrasyon? Yun lang po. Yung GAA report saka update. Naku, maubos oras natin sa GAA report. Nag-update po kanina sa panimula ng ating pagla-live. Medyo balikan niyo po mamaya sa ating posting. Mari-rewind naman yan. At yung tinatanong mong isa, I don't think I have, wag na po natin pag-usapan yun. Kung gusto niya mag-abogado sa administrasyon, hayaan niyo siya. Kayo na po ang humusga sa kanya, wag na ako. Sasabihin kasi nila, porque ako ang tunay at maisog na oposisyon, kaya ako nagiging kritiko o kritikal. Mas hayaan ko na ang sambayan ng Pilipino sumukat sa kanila. Yung mga dating staunch critic, ngayon kasama nila. Kayo na lang po ang sumukat at tumimbang at maghusga sa kanila. Salamat sa iyo. Sinong next natin? Kay Edward Climaco. Edward, ikaw naman. Good afternoon, Attorney Big. Hi, good afternoon. At sa lahat po ng nanonood. Since ang tackle ngayon ng Supreme Court is about sa PhilHealth at ipinapabalik ng Supreme Court ng 60 billion na nawala sa PhilHealth. Then, pag nagkaroon po ba ng pagkakataon na makaupo ang isang Attorney Vic Rodriguez, maaari niyo po ba tulungan ang sambayan ng Pilipino na mapawala ang kontribusyon ng PhilHealth sa mga manggagawang Pilipino? Ay hindi po natin gagawin yun dahil hindi kayang pondohan pa ng gobyerno lahat ng miyembro ng PhilHealth, mapapribado, nasa gobyerno. Meron po, kailangan po din kasi talaga tayong lahat para maintindihan ninyo, no? All citizens of any country should share in the burden of maintaining and running our government. Kailangan po yun, lahat po yun, lahat yun. Subalit, dapat ang gobyerno ay responsive at responsible sa kanyang mamamayan. Hindi mauwi dapat sa korupsyon yung mga buwis at mandatory contribution kagaya para sa PhilHealth
na nanggagaling sa pribadong manggagawa, na nanggagaling sa hard-earned money ng mga empleyado sa pribadong sektor. Ano? So hindi natin gagawin yan na zero contribution ang lahat, hindi po kakayanin ng gobyerno. Dahil Kumbaga mas palawakin na lang po natin yung palawigin natin ang masasabog coverage. ng- Yes, palawigin Yes. natin ang And then one coverage. more pa, attorney. Oh, thank you. Pasensya na, hindi ko na kayo ma-entertain ng mahaba. And, one more na lang, attorney, please, tag dito, tuloy niyo po yung pag-aano ka sa chairman of appropriation natin. At talaga namang sobra na sila sa pandarambong dito sa Aba ng Bayan. Sige, Thank salamat. you, attorney, at nandun kayo para makapagpasa ng reklamo sa Supreme Court Sige. sa ating Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng actively nag-participate. Mauubos na po yung ating isang oras. Alam naman ninyo na automatic itong isang pahina natin ay titigil. Subalit, ito po ang ating update sa ating isang pahina. Yung sa Supreme Court update posting po natin ay almost 1 million na ho ang nag-views, 1 million views rather, at 74% po ng almost 1 million ay non-followers. Only 26% po ang followers, meaning interesado po ang sambayan ng Pilipino sa kasong ito. Ito po'y hindi namin personal na kaso ng mga petitioners. Kami lamang po ang kinatawan ng ordinaryong Pilipino at ng mga manggagawang Pilipino. Tulungan niyo po kami dito at nakikinig naman po ang Korte Suprema. Ang patunay po niyan, nagbigay po sila ng 3 sunod-sunod na araw na schedule, April 1, 2, and 3, upang dinggin ang kasong ito. At dito naman sa ating live viewers ay nasa 32,000 live viewers. Iba pa po dito sa TikTok. So patuloy po tayong mag-ugnayan. Sana po ay bigyan pa ninyo, i-share and i-like po ninyo ang lahat po ng ating pahina.